Hello mga kabachog! Welcome back to our YouTube channel! Yes! Good news! Permanent resident na nga po kami buong pamilya dito sa Canada and we're very happy. We received this information October 7, 2023 and everything happened within 2 years. In today's vlog, we wanted to share with you kung ano yung mga ginawa namin from work permit to our permanent residency. Baka meron tayong mga kabotsyog dyan na naghahanap ng mga impormasyon, kung anong pathway yung pwede nilang gawin to permanent residency. And if you're looking for a sign, if you wanted to pursue your Canada dream, this is your sign. So please keep on watching! I just wanted to say some disclaimer. Gusto ko lang pong sabihin na hindi po ako expert sa mga gantong bagay. Hindi po ako part ng agency or kung ano man. Gusto ko lang pong mag-share ng information na baka makatulong po sa pag-apply nyo ng residency or baka if you're looking for some information if you wanted to pursue your Canada dream. Every province po dito sa Canada ay may iba't ibang pathway kung paano maging permanent resident. Kami pong pamilya ay nandito sa Quebec, Canada. Quebec is a French territory. Mga locals or Canadians po dito, they speak French. Meron din naman po mga nag-English. And dito po sa Quebec, meron po silang ibang way kung paano ka magiging permanent resident. Pumunta po si tatay dito with his close work permit during 2021. And then, as his wife, I piggyback to his close work permit. So, meron po akong open work permit nung pumunta dito sa Canada. Ang difference po ng dalawang yon na hindi po pwede mag-double job si tatay or lumipat ng ibang trabaho without LMIA. While ako naman na naka-open work permit, pwede ako mag-apply sa iba't ibang trabaho dahil hindi nila ako hahanapan ng LMIA. Pwede din ako mag 2 jobs or triple jobs if kaya. While si Botchog naman or yung anak namin ay dumating dito ng 10 months old sa Canada, hindi siya applicable for work permit or work visa, hindi din siya applicable for student visa. So ang meron siya ay tourist visa. Yes, turista lang po yung anak namin dito. At dahil nagtatrabaho na kami dito sa Canada at kami ay may mga work permit, ang next naming goal ay magkaroon ng Validated Job Offer or VJO. VJO is an offer of your employment from a Quebec employer. So, ibig sabihin, ang VJO ay manggagaling sa company ni tatay. So, yung company ni tatay ay dapat mag-apply sa job offer validated by the Quebec Ministre de Migración, Francización e Integración or MIFI. I'm sorry if I butchered that. Si VJO, meron din siyang mga accumulated points, depende kung saan location ka, depende sa kung anong trabaho mo, at meron din siyang mga requirements na kailangan for you to get a validated job offer. Now, after mo makasecure ng validated job offer, ang next goal mo naman is mag-open ng Arimo portal to express your interest for Certificate de Selección du Québec or CSQ. Yung CSQ is yung way ni Quebec para mag-screen ng mga applicants to apply for a permanent selection. So, si Quebec may sarili siyang paraan kung paano mamimili ng mga applicants para sa permanent residency location. Itong CSQ ay may mga supporting documents na kailangan mo i-submit, meron din siya mga requirements na kailangan mo i-send sa kanila, at dapat nakahanda yung mga documents na kailangan na hinihingi nila. Meron din itong exam na kasama na meron namang reviewer na pwede mong basahin o panoorin.
Once na meron ka ng CSQ, malaking tinik na yung nabunot sa'yo kasi ibig sabihin pumasa ka sa standard ni Quebec. Now, ang next mo naman, after mo ma-secure yung CSQ, ay ang mag-apply sa federal level. Federal level is si Canada na. So, after mo mag-apply kay Quebec as a province, pupunta ka naman kay federal na si buong Canada. Nalito din ako dyan. Makalito siya. So, si federal naman, ito na yung mag-a-apply ka as permanent resident, magsasubmit ka ng mga documents. Again, kailangan mo magsubmit ng mga documents. Dito na yung meron kang biometrics if ni-require nila, medical if ni-require nila, and pictures na may sarili nilang requirements, ibibigay nila sa instruction kung anong size, and every instructions na kailangan nila. Tapos isasubmit mo yun online sa kanilang website. Siyempre, after mo masubmit lahat yon, meron din siyang kaalakip na babayaran. Depende kung ilan kayo sa pamilya or kung single ka. So, meron naman silang mga requirements, instructions kung paano mo gagawin yun. And then, after nun, pwede mag-antay na mabilis, pwede din mag-antay ng mahaba, pwede ka ding tumawag sa IRCC para mahingi na update kung ano na ba ang nangyayari sa application mo. And then, once na na-receive mo na yung eco-PR mo, yun na yung official mo na result na permanent resident ka na. So, nung natanggap na namin yung eco-PR namin, pinirmahan na namin yon, then tinago namin as per instruction, and then nag-request na ulit kami na SIN, kasi yung SIN na gamit namin before is hindi siya for permanent resident. So, after na nag-request na kami na SIN, na dumating din naman agad. And please take note na kasama yung bata pag magre-request ka ng SIN. Tumawag ako sa kanila at na-confirm ko na pati bata ay kasama sa pag-request ng SIN. So, yun lang. Very short lang and very quick. Yung mga impormasyon na alam ko about sa permanent residency. So, from a work permit holder, nag-request kami ng validated job offer sa employer ni tatay. And then, nag-express kami ng interest to apply for CSQ sa Quebec. And then, after no, nag-apply kami ng permanent residency in the federal level. So, thank you for watching mga kabotsog. I hope na kahit mabilis lang tong vlog na to ay meron kayong natutunan kahit papano at meron kayong napulot mula sa akin. And thank you for watching!